Dito tayo sa backyard mga kaberks. May inaayos ako. Tagal ko na tong binili. Isang beses ko lang ginamit. So 3 taon tong nakatambak. At hindi ko na ginamit. Dito ko lang itinago. Nilagyan ko lang ng plastic garbage para lang hindi siya maulanan. To. Ayan. So kaya try ko na i-fix to kasi nga gumagalaw siya. Kailangan higpitan. Dito higpitan. Ayan. Tapos papalitan ko yung baka pwede pa naman siguro to. Kailangan ubusin tong thread nito. Kulay pula na yan. Kasi bago ko to na pinalitan ko. May hinahanap akong magalaw. Hinahanap ko yung kulay black nito kasi mas makapal siya. Hindi ko yung kasi nga I think mas matigas. Kasi ito napakalambot. Ayan ang lambot. Ayan. So, let's see. Yun. So, kailangan nakaganito. So, ipitan na natin. Ipitan ko na. Ay. So, ito yung mga kinuha namin sa basurahan mga kaberks na tinatapon na. So, galing yan sa backyard. Kakarga natin ngayon dito sa sasakyan dahil lilipat na sa farm. Pagpunta namin doon. Yan. Saka sobrang mabibigat to. Mabigat. Ay, so, kailangan ipakasya sa likod. Kailangan ikamada. Ayan na pala mga kaberks. Naisampa na. Hirap ikamada. Para kumasya. But, nagawa ng paraan. Pagpatong-patungin. Ay! Kailangan i-secured. Dahil malayo ang biyahe. Yun. May paglalagyan pa konti. Ano ba yun? Yung lalagay ko pa yung grass cutter. Baka pwede pa magawa ng paraan. Dito na ulit sa farm mga kaberks. So ngayon kailangan ibaba yung mga isinampa. Malayo pa naman ako nagpark kasi baka basta kami. Kasi tingnan nyo naman, diba? Si mama ay nauna na. So, nagdala ako ng ladder kasi kailangan namin ng ladder para maayos ko yung trellis kasi hindi ayos ang pagkakagawa kasi
ano ba yun, hindi naabot ng kamay. Yun. So, trabaho muna. So, tuyo na mga kaberks. Wala ng putik. So, pwede na siguro namin ipasok na namin yung sasakyan. So, bisitahin muna natin yung mga tinanim namin. Kung ano yung mga nabuhay. Ako, ito natumba na. Hindi masyadong malalim pagkakatanim nito. Yan. Ito yung hoping na mabuhay, na malunggay. Malamig kasi that time nang tinanim namin. And let's see kung kaya pa makarecover. Sigad lang. Bibigyan nito ng buhay. Basta tinanim ko lang. Malamig kasi that time eh. So ito, meron naman konti. Bigyan natin sila ng chance na mabuhay. You'll never know. So ito, ginawa din namin to para sa luya. Sayote. Ito sayote. Ayan, progresibo siya. Ayan. Ito, bago tong dahon, oh. It's nice. Hindi pa siya abot. Ito. Ko, wala pa. Ayan. Hindi nakapag-ulan. Since siguro nung umalis kami, walang ulan. Nangyari. Natira pa naman. Kamote. Mukhang may nangain. May bumunot. Ito. Patay ka na. Tuyo. Dito nawala, oh. May nangain. May kumain. Hindi pa naman masyado lumaki yung grass.
ampalaya. May tractor mga kabergs, oh. Nag-aano sila. I-spray. Ano kayo ni-spray nila? Dinidiligan? Kasi sobrang dry. May nag-leak mga kaberg sa mower. Nung ginalaw ko, wala naman yan. So ito yung toy ko dito mga kabergs. A week ago, binili ko to. Yan. Mower. Nakita nyo na yung isa kong pangkat ng grass. Kalimutan ko yung tawag niya. Tapos, ito yung bago. Kakabili ko lang nito. Ayan, kanina, bago kami pumunta dito. Siguro kaya binenta kasi mahirap na siyang i-start. Ayan. Tapos, ito, mower, nagamit pa namin last week. Tapos, di ba sabi ko yung oil. Tapos, nung pag-uwi namin, dinagdagan ko ng oil. Tapos, nung tinatanggal ko na sa sasakyan, tumagas siya. So, dinagdagan ko siya ng oil. Tapos, nung dinagdagan ko ng oil, nung pinaandar namin, umusok. Tapos, ayan na siya. Tumagas na yung oil. Ay, nasira ko ata kaagad. Sana hindi. Sana kaya pang gawa ng paraan, 'di ba? Kasi gagamitin ko pa siya dito ng pagkatagal-tagal. Sana yung pwede lang i-empty yung oil. Reality check tayo mga kabergs. Real talk. So, since na bumili ako ng 3 tools para makatulong dito sa akin, at second hand lang yun, ngayon pumalya. dinala namin para makatulong dito. Hindi naman gumana. So ngayon, na dapat magtitilt nitong lupa, manual labor na naman kami. So, yan. It's not always a rainbow mga kabergs. May proseso ang pagpa-farming. At ang pagpa-farming, hindi bubunga kaagad. So, ang proseso ay kalaban mo panahon, minsan ang mga tools, minsan yung pagod mo or yung self-esteem mo mababa dahil katulad niyan, sira lahat ng tools na instead na makatulong, ngayon problema mo pa. So, but what to do, 'di ba? Gawin na lang yung kayang gawin. Kasi sayang naman yung pinunta dito kung walang gagawin. 'Di ba? So, kung ano lang at kung ano 'yun, pakita ko na lang sa inyo kung ano matatapos namin dito. 'Yun. So, ang negative side ng pagbili ng second hand mga kabergs. Nakamura ka, which is good, nakamura ka. Pero minsan, hindi mo alam yung bibilin mo. Katulad ko na wala naman akong knowledge, 'di ba? Sa mga tools na gagamitin. So, pag nakita ko ang tools na gumana o nag-start, bibilhin ko kasi gumana siya. So, nung ini-start kanina yung tiller or
yung mantis, yan, gumana siya. Nung kanina, gumana rin dito sa farm, isang beses lang. Nung pinatay namin dahil nag-stuck siya, ayaw niya na mag-start. So, nakita ko yung sira niya. Ito yung sira niya mga kaberks. Ayan, yung pindutan. Gas. Yung gas niya. Nanginginig pa yung kamay ko ay. Ayan. So, ngayon, ito naman, tumatagas. Umusok kanina dahil na-overfill yung oil. Kakalagay, nag-overfill na. At yung isa naman, tinanggalan ko ng oil kanina dahil sobrang itim na. So, kailangan ko siyang palitan ng oil. Ayan. So, kailangan ko siyang palitan ng oil. So, wala kaming gagamitin. Unless, bibili ako sa Canadian Tire ng gamit. Para magamit ko siya. Para hindi masaya yung punta namin dito. Ayan. At hahanap ako na mag-repair nung yung mantis. Yep. Kasi kung hindi, lahat manual. So, pagbili ng second hand mapapamahal pa ata ako sa pag-aayos nito. Ang pagpa-repair nito ang mahal mga kaberks. Kaya yung iba, nagdi-DIY. Nare-research sa YouTube paano mag-repair. So, malamang-lamang, ganun ang gagawin ko. Tatry ko muna na i-repair yung ibang parts kung kaya ko. So, kung kayo mga kaberks, syempre, may budget, 'di ba? Kung kayang bumili ng brand new, bibili ka ng brand new. Since limited ang budget natin, nag-second hand tayo. Yung second hand, ang katumbas nun not assurance, walang assurance na maglalas siya. And sa bago din naman, maraming bago ngayon na madali nang masira. Kasi iba na yung paggawa nila ngayon ng mga gamit, madali nang masira, kumbaga disposable. Itong mower ko mga kaberks, nagamit pa namin, 'di ba? I think ako lang ang sa kanya, nakasira. So 30 years old na 'yan. So ako ang nakasira. Ay nako. So kailangan ko mag-decide kung pupunta sa Canadian Tire para mabawasan ng oil or dalhin sa magre-repair. Kung kayo ang tatanungin ko mga kaberks, anong nyo suggestion? Mag-DIY para matuto kung paano mag-repair or dalhin na lang sa repair shop magbayad? Good morning mga kaberks. Alas 5 pa lang. Liwanag na. Pero umuulan. At tumutulo na dito sa loob ng sasakyan. Hindi lang kita. Ayan. Babasaan na ako dito. Kahapon pa umuulan. Bago kami natulog. Pero ngayon lumalakas. Ayan.
long as magbabasa to, okay lang dito. The problem is yung pagluluto. Ayan. Pwestuhan. Siyempre, gagawa na lang natin ang paraan yan. Paano magluto. Kahapon pa sana ako magluto ng kanin, kaso mabilis masira ang kanin kung mainit naman. Kaya hindi ako nagsaing. Ngayon, ulan naman ang ang na-encounter natin ngayon. Tumila na ang ulan, mga kaberks. So, ganito ako mag-iinit ng tubig at magsasaing. So, ito pala yung saingan namin, no. Galing pa yan ng Pinas. Dinala ko pa dito. Si mama ata nagdala nito. Yeah, si mama nagdala nito. May kawali pa nga to. Hindi ko makita kung nasa yung kawali. So, mamaya after namin mag-breakfast, dito ako magsasaing. Ayan. Ito yung aming higupin na mainit. Hot chocolate at magtitinapay lang kami. So, yan mga kaberks. Yan ang setup pag walang ulan. Yan. Yung higaan, syempre, nandun. Yan. Simple lang. Walang masyadong bit-bit. Mahirap maraming dala. Hindi magkasya. Yan na. Hot chocolate. At the same time, magsaing na habang nagbe-breakfast. Dahil marami pang iuulan. Nagiinom yung mga baka. So, paalis na kami mga kaberks. Hinihintay ko na lang na medyo matuyo ang lupa kasi ayoko malubog kami. Kasi basang basa siya. Kasi kung kita nyo yung pinagkalubugan ko, ganyan kadami yung tubig at ganyan kalalim. Pero ito ang pinaka big mistake na nagawa ko kahapon, na nagkulong lang ako sa sasakyan dahil umuulan. Pero may dapat pala akong obserbahan. Ito yun. Ito. Yung daloy ng tubig, para makita ko kung bumabagsak yung tubig dyan. Kung tama yung pagkakagawa ko. Unfortunately, hindi ako lumabas. So, yun ang big mistake ko. Hindi ko nakita kung nalalagyan ba ng tubig. Ayan yung tubig. Ang lakas ng ulan kahapon, di ba? So, wala. Yan ang nangyayari pag pinalagpas mo ang pagkakataon na akala mo hindi maganda ang panahon. Pero, may magagawa ka pa kahit tag-ulan. Yun.
Yun mga kaberks. Ha, lesson learned. Take advantage ang panahon. Kahit pa sabihin natin tag-ulan o tag-araw yan. Yan. Ipapakita ko sa inyo mga kaberks. Ginawa ko to kahapon habang hindi pa umuulan. So, meron ako may papakita sa inyo mga kaberks. Na buti na lang din. At naglakad-lakad ako kahapon kahit medyo hindi maganda ang panahon. Nung hindi pa umuulan. So, binisita ko yung mga una namin tinanim ni Mama. Nung unang-una. So, ito yun. Ano na to kasi malayo yung pinanggalingan ko. So, shortcut na to. Hindi ko na kayo masyado nilakad. Yan. Ito yung grapes dati pa mga kaberks. So, nilagyan ko siya ng spacing para yung ugat. Yan. Hindi ko siya napagtutuunan ng pansin. Yan. Mayroon pa siyang pag-asa. At ito. Cherry to mga kaberks. Ayan. Cherry. So, ang tagal niya na dito, hindi siya lumalaki. Kasi, napapabayaan niya. 'Di ba? Maraming, damo. 'Di ba? So, hindi ko nadadamuhan. Kaya, ang talaga sa paghahalaman, kailangan mong alagaan sila. Para bigyan ka rin ng, magandang bunga. Eh, kung papabayaan mo, edi wala. 'Di ba? Paano ka bibigyan ng bunga? Hindi mo naman inaalagaan. Yan. So, alagaan natin. Alagaan natin sila para bigyan tayo ng bunga. Ayan. Sana hindi pa late, 'di ba? Bigyan pa niya tayo ng chance. Na alagaan siya. Para bibigyan tayo ng fruitful fruitful. Yan. Alam niyo ba mga kaberks, ang nature hindi nila kailangan ng tao, pero ang tao kailangan ng nature. So, papakita ko sa inyo ang ebidensya. Yan. Siyempre walang nagtanim mga kaberks at hindi naman ako nagtatanim. Tingnan niyo to. Yan, 'di ba? That's evergreen or evergreen ba or spruce. Basta ito yung mga wild trees, 'di ba, na nakikita natin. Oh. Katabi ng ating cherry. So, pag laki-laki niyan, bubunutin ko at itatanim ko sa magandang pwesto. Kasi ayoko naman siya itanim dyan sa katabi niya. At marami pa yan. Marami pa yan doon, dyan, sa bakod. Yan. Papangata ko sa inyo. So, bear with me. Yan. Nandito yung bakod sa fence. Yan mga kaberks. Marami sila. Yan. Yan, nagtubuan diyan. Yan. So, 'di ba? Uso silang tumubo kahit hindi ko tinanim. At yan, 'di ba? It go back. So, bumabalik lang ang ang tubo ng Kaya pag hindi mo hindi pinabayaan lang ng tao, babalik lang siya, maging damo, maging gubat. Pero yung mga tinatanim talaga, katulad ng cherry ay mga grapes, so kailangan siyang alagaan. Pero
galing, di ba? Yan. So at least hindi na ako bibili ng ng itatanim ng mga puno. Yun na yun. Gift from above. So okay mga kaberks, yun lang. So dumaan muna kami dito mga kaberks sa magla-lunch kami dito sa Slice and Spice. Nakakatuwa lang dahil ang mga Pilipino ay striving sa kanila to. Mga Pilipino ang may-ari. Yan. Nagpunta kami dito dahil nung kumain kami sa Edo, Pilipino din ang cashier. So sabi niya may bago nga daw restaurant na kakabukas lang. So kaya pumunta kami dito bago umuwi ng Edmonton. So ayan. So ito yung kanilang menu. Ang in-order namin chicken inasal. Ayan. So yun, punta kayo dito, support our fellow Filipino. Ayan na ang food.